Dahil nga wala kaming ulam ngayon sa bahay guys, kaya dali-dali na nga rin pala akong pumunta dito sa bundok para makahanap ng maiulam ngayong tanghalian. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. At habang naglalakad nga ako papunta sa bukid ay meron naman akong nakita na isang bunga ng bayabas, kaya kinuha ko na rin. At nakakita nga rin pala ako dito ng isang buko, sakto din talaga to pampatanggal ng uhaw sa paglalakad. Sakto naman at pagdating ko dito sa bahay kubo ni tatay ay meron nga rin pala siyang hinog na saging, kaya kumain na nga rin pala ako. At ito naman yung buko na dala ko kanina, kaya ininom ko na rin para pampatanggal ng uhaw ba. At pagkatapos nga itinalian ko nga lang din pala dito sa kawayan yung ringgi, kasi plano ko ngayon manguha ng puso ng saging. Kaya dali-dali na nga rin pala ako dito naghanap para makauwi na rin ako dun sa bahay. At ilang minutong paglalakad nga lang din pala guys, sakto naman nakakita na nga rin pala ako dito sa may unahan. Medyo malaking puso din talaga ito, siguro okay na itong isang piraso. Ganito nga lang din pala kami kadali dumiskarte ng may ulam dito sa probinsya, dahil sobrang dami mo din naman talagang makikita na pwedeng makain dito sa bukid. Basta di ka lang talaga maarte dito sa bundok ay talagang di ka mapapasmo eh. Huwag nyo na lang intindihin yung salitang pasmo guys, kasi salitang Bisaya lang yun. At pagkatapos ko nga rin pala dito makayod yung niyog ay umalis na nga rin pala ako sa bahay kubo para makapagluto na rin ng ulam sa bahay. Diba ganun lang kadali dumiskarte ng ulam dito sa probinsya, libre at presko pa. Kahit araw-araw ka pa dito mag-ulam ng gulay pero nakakasawa din naman kapag araw-arawin, hahanapin mo pa rin talaga yung iba pang mga gusto mong ulam. Pero diba in case naman kapag emergency, pag wala ka talagang ulam ay meron ka talagang matakbuhan. Kasi pag wala na talaga tatakbo ka lang sa bundok, marami naman sa paligid-paligid na mga damo na pwedeng makain eh. Bali kinilaw na puso nga rin pala yung niluto ko ditong ulam sa bahay guys para sa aming tanghalian. Kung nakita nyo nga lang din pala dito na isang piraso lang yung ginawa ko ditong kinilaw. Bali dalawa nga lang din pala kami ditong kakain. Kami nga lang din pala ng lula ko kasi yung mga kapatid ko ay nasa paaralan pa. Pumasok pa yun sa school at mamayang hapon pa yun uuwi, kaya kami dalawa nga lang din pala ng lula ko palaging matira dito sa bahay. At sakto naman dahil meron pang sobra dito na sibuyas at kamatis, kaya ihalo na nga rin pala natin to sa ating kinilaw. Nilagyan ko nga lang din pala ng maraming suka itong kinayod nating niyog dun sa bundok. Paggagawa nga pala kayo ng mga kinilaw guys, tapos gusto nyo yung merong gata kasi masarap naman talaga kapag merong gata. Suka na nga rin pala yung diretsyo nyong ilagay, wag na nga kayo maglagay ng tubig kasi papangit yung lasa kapag merong tubig. Pagkatapos ko nga rin pala napigaan yung niyog ay sunod ko naman nilagay dito yung gata sa puso ng saging. Bali naglagay nga lang din pala ko dito ng kunting asin, bitchin, tsaka nilagay ko na nga rin pala dito yung ginayat nating sibuyas at yung kamatis. Haluin nga lang din pala natin saglit yan guys, ay all goods na nga rin pala yan. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap yung ginawa nating kinilaw, tapos parisan mo pa ng pritong tuyo yan ay talagang bungkag na naman yung bahaw. Kaya sabayan nyo na nga rin pala kung kumain dito sa libreng ulam natin guys. Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat palagi sa panonood nyo.